Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Pahayag ito ni Attorney Cristina Conte, ang abogada ng mga alleged victims sa war on Polvoron ni Tatay Digong. Pagre-resign ni BP Sara makakatulong sa pagpapauwi kay PRRD ayon kay Conte. Nagbigay ng bagong anggulo sa usapin ng interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte matapos niyang sabihin na ang pagbibitiw ni BP Sara sa pwesto ay maaaring makatulong na muling pagsusuri ng ICC. Sa kanyang pahayag, binigyan diin ni Conte na ang patuloy na kapangyarihan at impluensya ng pamilya Duterte sa gobyerno ay isa sa mga dahilan kung bakit ibinasura ng ICC Appeals Chamber ang kahilingan ng dating Pangulo na pansamantalang palayain. Aniya, kung mawawala ang kanilang impluensyang politikal, maaari nitong maibsan ang pangamba ng ICC sa posibleng panghihimasok sa proseso. So ito ang pahayag ng abogada. Kapag nag-resign si Sara Duterte at lahat ng mga Duterte in power, then maybe pwede na nilang sabihin na wala na kaming kapangyarihan. So, ang nakikita ko dito, itong si Atty. Conte at mga kasama niya sa kaliwang grupo, talagang nanginginig sa takot sa mga Duterte. Bakit? Si Tatay Digong lang, nung panahon niya, siya yung nagsimula ng napaka-epektibong programa NTF-ELCAC para tapusin na ang gawain nitong local ending, National Task Force ending the local communist armed conflict. Pumasok ako sa serbisyo 1983, Marcos ang presidente. Nag-retire ako Pinoy 2015, Pinoy administration. Wala akong nakitang kasing epektibo na approach sa paglaban sa insurgensiya maliban dito sa ginawa panahon ni Tatay Digong. Napaka-epektibo ang NTF-ELCAC. Kaya dyan nyo makikita na galit itong kasamahan, mga grupo ni Atty. Conte sa mga Duterte. Gusto nilang mawala sa kapangyarihan, lalo na itong si BP Sara na nakikita ngayon na siya na ang susunod na presidente sa Pilipinas dahil walang malakas na kalaban. Impeachment laban kay BP Sara, hindi yan magtatagumpay. Mga kaso-kaso na pwedeng isampa ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi rin magtatagumpay. So ano pa ang pwede nilang gawin? Wala, maliban yung manawagan na mag-resign. Para kung mag-resign si BP Sara, mawawala na siya sa pwesto, hindi na siya magiging presidente sa 2028, sino ang makikinabang? Di sila, itong makakaliwa. Kasi nandyan, naghihintay si Senator Hontiveros, Akbayan. Matagal na nilang plano itong makakaliwa na magkaroon ng kasama nila sa national position. Hanggang Congress o hanggang Congress kamara lang ang kaya nila. Ilang beses na nilang sinubukang
magkaroon ng senador, up to now, wala pang nananalong senador galing sa grupo nila. Ito, susubukan nilang presidente. Baka ito na, si Senator Hontiveros na. Kaya gustong-gusto nila talagang mawala sa eksena, mawala sa political limelight, mawala sa national politics ang mga Duterte. Kaya yan, nananawagan, resign, resign, resign. Anong mapapala ni BP Sara mag-resign na? Anong kasalanan niya? Bakit itong mga grupong ito, kung sino yung responsable sa pagkawala ng trillions of pesos, kaya tinawag na trillion peso march bakit hindi sila manawagan ng Marcos resign? Sara Duterte daw ang isisigaw na pa-resignin sa trillion peso march. Nakakatawa nga eh. Handa na daw, akbayan ang nagpahayag nito, handa na kaming sumigaw ng Sara Duterte resign sa trillion peso march. Pero, Marcos resign, pag-iisipan pa namin. Wow! So makikita mo yung nagkaroon na sila ng temporary tactical alliance. Kasi common enemy nila, Marcos, makakaliwa, kakampi, iisang kalaban nila, Duterte. Kaya ngayon nagtutulungan sila para mawala ang Duterte, then sa kanal sila maglaban-laban, matirang matibay pa rin. Ganon po ang nangyayari ngayon. So, no way! Kaming mga DDS, hindi kami papayag na mag-resign si BP Sara. And of course, BP Sara will never resign. Kung ang Pangulo nga, na inaakusahan ng kaliwat ka ng aligasyon, hindi magre-resign, how much more the Vice President? Wala naman siyang. Oh, lumabas ang COA report ng 2024, unmodified opinion. Pinakamataas na observation. 3 years in a row, walang kinakasangkutan ang BP Sara sa pagka-anomalya. Oh. Yung sabi ni Congressman Leandro Libeste, halos lahat may budget insertion except kay BP Inday Sara. Wow! What a statement. Nakaka-proud maging DDS. Ako, proud na proud akong DDS. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan na mo gero. Para gid nga mahuman ang kusina. Ug man ni ang balay ni ate sa tagaan na mo gero. Oh, muna ni ang balay ni ate oh. Muna ni ang iyang mga atop sa natagaan na mo gero. So mga silupin lang. So naay tubig nga naputos. Ako nga pang inom pero na may gripo pag ulan. Ingani gini siya permente. Oh, nani gyud inom kahimtang. Ingani among kahimtang busad ako kay magpasalamat sa Ginoo. Nga naay nihatag sa amo nga katabang gihapon ako kay tabang gyud. Oo, so kuha na gyud kayo og tubig. Sa ilang atop nga silupin lang ang ilang atop. Pila ni katuig before? 4 naman siguro ni mag 5 years. Ngani ra. So sulod sa kuha na 4 na katuig hapit na mag 5 sa paganto silang ate sa ilang balay nga tulo lang. Dahon. Na mga dahon na. Okay, naara. Gripo ng gripo. Kunin ka kasalod pag ulan. Kasi nagahapon nga ulan, asamot. Basta, nagigay, may kitikapot sa aha, may Salamat kayo sa Ginoong nagitagaan may ogsen sa labi na sa naghatag yun, naghatod dire. Thank you gig kayo. Taaning sen, thank you kayo labi na apilansang. Nagtakuan gihapon mi. Nakatop na gid mi karon kay itaod na magid nila. So
kuan na katuig te, upat na kapen, hapit na maglima. Hapit na maglima. Sa inyong pag-antos nga perminti lang maulan-ulanan. Sige ra gay migtaod ani og salog na usay agpo baon na lang ni tanan ang salog kay mura Yung man salog. gihapon. Mura man gihapon. Nga sige ra man gihapon tulo kay mo malagi ni na atay ikab. Nga naman te sa kadugayon na sa inyong pagpuyo wala mo nakapalit og sen. O sa ingani nga hitabo di magid may pagkapalit og sen kay pila ra kita sa akong kauban mais na financing pa. Taman ra sa kaon. Tungod sa kalisod na pila kabuk akong bata diri na ko high school duha na dili lagi ko pagkakuan. Pila day mong anak te? Upat. So kuang gid lisod yun yung panginabuhi. Lisod kaayo na. So salamat kayo te. O sige, salamat.